Sino-sino ba ang pinakaunang mga warlords? Sa latest chapter nga ng manga napag-uusapan itong topic na to. Since kinumpirma nga na months before mag-start ang journey ni Luffy, doon pa lang daw naging miyembro ng 7 warlords itong si Kuma. At ang tao ngang pinalitan niya tinalo daw netong si Ace 4 years ago. Kaya naman ang tanong nga natin sino itong tinalo na warlord ni Ace? Or to be exact, sino-sino nga ba talaga ang original na 7 warlords? Bali bago nga natin talakayin kung sino ba talaga itong mga original na 7 warlords, pag-usapan muna natin ng mabilis yung history ng si Chibukai. So bakit ba binuo itong 7 warlord system? Bali dahil nga daw sa pag-rise o pag-usbong ng 4 emperors of the sea sa New World, kinailangan ngang balansehin ng world government itong lakas sa mundo para nga naman hindi mahirapan ang mga marines. Kaya naman nag-came up nga daw sila ng idea na bakit hindi na lang nila ialyansa ang ilan sa pinakamalalakas na pirata. At dito na nga nila naisipan na bumuo ng si Chibukai o ng 7 warlords, kung saan consist nga ito ng 7 pinakamalalakas na pirata na ang hangarin lang sundin ang world government. Ang kapalit nga ng paikipag-alyansa nila sa world government kahit na anong gawin nilang kasamaan sa mga sibilyan pagbibigyan sila at hindi sila huhulihin ng mga marines. Kumbaga give and take yung sitwasyon. Malaya kang gumawa ng kasamaan sa kahit na sino sa kahit saang lugar nang hindi ka huhulihin ng mga marines kapalit ng pagsunod sa kung ano man ang iutos ng world government. So ngayon ngang may idea na kayo sa kung anong rason kung bakit binuo itong 7 warlords, mapunta naman tayo sa tanong na kailan ba exactly binuo itong si Chibukai? Bale ang pinakamaagang record nga na alam natin sa pag-uumpisa ng Great Pirate Era o sa naging pagkamatay ni Goldie Roger 24 years ago. Since gaya nga ng sinabi ko kaya binuo itong grupo na to para pang prevent sa umuusbong na lakas ng mga emperors sa New World. Bale ngayong may background na nga tayo sa 7 warlords at alam na natin ang timeline kung kailan ito nag-umpisa, mapunta naman tayo sa tanong na sino ba talaga ang original na 7 warlords during 24 years ago? So sa pag-uumpisa nga ng paglalakbay ni Luffy 2 years ago, ang kilala nga nating mga miyembro ng 7 warlords itong sila Jinbei, Boa Hancock, Crocodile, Kuma, Gecko Moria, Mihawk at itong si Doflamingo. Ngayon gagawin nga natin yung elimination process sa kung sino sa 7 na to yung talagang kasama sa original warlords 24 years ago. Syempre ang una nating tatanggalin sa listahan na to si Kuma. Since base nga sa latest chapter ng manga kakasali niya lang sa 7 warlords around 2 to 3 years ago. Ang sumunod naman nating tatanggalin 3. At ito nga sila Jinbei, Boa Hancock at Doflamingo. Since gaya nga ng nabanggit ko sa past videos natin may record nga itong 3 na to kung kailan sila exactly na sumali sa 7 warlords. Si Boa Hancock nga 13 years ago pa lang na sumasali sa si Chibukai. Nabanggit nga yan ni Gloriosa kay Luffy in chapter 522. Si Jinbei naman sinasabing sumali sa 7 warlords 11 years ago. During nga yan sa chapter 624 kung saan siya na nga yung kapitan ng Sun Pirates. Si Doflamingo naman sumali 10 years ago lang kung saan nalaman naman natin to kay King Rico in chapter 727. At dahil nga sa nagre-range lang yung pagiging warlords ng 3 karakter na to ng 10 to 13 years ago lang at hindi ito umabot sa alam nating 24 years ago, tatanggalin na nga natin sila sa posibilidad na kasali talaga sila sa original members ng 7 warlords. Ngayon mapunta naman tayo sa 3 pang natira at ito nga sila Crocodile, Mihawk at Gecko Moria. Unahin na natin itong si Crocodile. Nabanggit nga ni Oda sa SBS Volume 78 yung patungkol kay Crocodile na during daw sa early 20s niya, doon pa lang siya napasali sa 7 warlords. Meaning kung 46 years old na ngayon itong si Crocodile around 22 to 25 years ago itong tinutukoy ni Oda. So pasok siya sa alam nating 24 years ago kung kailan originally na nabuo itong
itong 7 Warlords. Ibig sabihin may una na tayong miyembro netong original si Chibukai. At ito nga si Crocodile. Sa part naman ni Mihawk wala pa ngang officially na information kung kailan ba siya exactly na sumali sa 7 Warlords. Pero base nga sa Vive card niya sinasabing pagtapos daw na mamatay ni Roger around nga daw sa time na to sumali si Mihawk sa 7 Warlords. At yes, naniniwala nga ako na kasama itong si Mihawk sa original members ng 7 Warlords, same as Crocodile. Bakit? Dahil during nga sa execution ni Roger 19 years old na siya. Meaning nasa tamang edad na siya para masabi nating maaabot niya na itong prime niya na similar sa edad ngayon ni Luffy. Dagdag pa nga dyan nakita na nating hawak niya na itong Yoru during sa execution ni Roger. Meaning may bilang na talaga sa mga panahon na to si Mihawk since hawak na nga niya yung isa sa 12 Supreme Grade Sword. At lastly ang original epithet nga ni Mihawk Marine Hunter since pumapatay nga daw siya ng mga Marines. At syempre logical nga na isipin na para hindi na makapatay pa itong si Mihawk ng mga Marines syempre i-offer sa kanya yung posisyon ng pagiging Warlord, diba? Kaya mataas ang posibilidad na kasama siya sa original members ng 7 Warlords. Ngayon mapunta naman tayo kay Gecko Moria. Gaya nga ni Mihawk wala pa rin siyang official information kung kailan ba talaga siya exactly na sumali sa 7 Warlords. Pero unlike nga kay Mihawk na ang pinagbasihan natin obviously na yung epithet at lakas niya itong si Gecko Moria nga ibabase natin sa bounty. Yes guys, so alam naman natin na once na maging isa ka na sa Warlords mafi-freeze na yung bounty mo o hindi na to gagalaw pa since kaalyansa ka na nga ng world government. Ngayon ang pinakamaaga nga nating nalalaman sa history ni Gecko Moria syempre yung pag-attend niya rin sa execution ni Goldie Roger. At isang taon nga daw ang lumipas mula sa event na to nilabanan na ni Gecko Moria si Kaido sa Wano. Base nga sa Vive card netong si Gecko Moria na-acquire na nga daw niya itong 320 million belly na bounty niya bago pa niya makalaban si Kaido. At currently nga ganito pa rin ang bounty niya. Meaning na-freeze itong bounty ni Gecko Moria. Kaya naman safe to say na isa rin itong si Gecko Moria sa original members netong 7 Warlords alongside Crocodile at Mihawk. So ngayon ngang may tatlo na tayong miyembro ng original Warlords alamin naman natin yung apat pa na kasama nila. So itong mga babanggitin ko nga pure assumption lang. At hindi ko sinasabing itong apat talaga na to yung kasama nila Mihawk sa original Warlords. In short idea lang ito para may lalaro na naman sa mga isipan nyo. Anyway, yung tinutukoy ko ngang apat na karakter sila Wang Zi, itong tinalo ni Ace, itong prinsesa ng Kuja Tribe bago si Boa Hancock, at itong si Ben Beckman. Yes guys, sila ngang apat ang tingin ko na kasama nila Mihawk, Crocodile at Gecko Moria na mga Warlords 24 years ago. So bakit ba silang apat ang tingin kong kasama nila Crocodile? Itong prinsesa nga ng Kuja Tribe bago si Boa Hancock I assume na since 13 years ago pa lang na nagiging Warlord itong si Boa Hancock it makes sense nga na ang pinalitan ni Hancock sa pagiging Warlord niya yung kapwa prinsesa niya sa Kuja Tribe. So currently nga ang nare-reveal pa lang ng mga prinsesa ng Kuja Tribe itong sila Gloriosa mula sa 4th generation, si Shaki mula naman sa 3rd generation, at itong si Boa Hancock mula sa current generation. Itong prinsesa nga na nagmula sa 2nd generation hindi pa pinapangalanan. Pero maraming ang nag-a-assume na ito daw yung possible na nanay ni Luffy. Since kung buhay pa nga rin to hanggang ngayon yung edad nga neto magmamatch sa edad ni Dragon. Kaya naman pwede nga kaya hindi pa rin nire-reveal ni Oda itong 2nd generation princess ng Kuja Tribe dahil sa ito nga yung nanay ni Luffy. At siya rin yung isa sa original Warlord bago siya palitan ni Boa Hancock. Sa part naman ni Wang Zi dahil nga sa kumpirmado na nabuhay pa rin siya sa current timeline since nakalaban nga niya si Blackbeard sa Chinosu bukas nga yung possibility na at some point naging isa rin siya sa mga Warlords. Itong tinalo naman ni Ace na Warlord I assume na isa ito sa miyembro ngayon ng Blackbeard Pirates. It's either na ito nga si Vasco Shot, si Ava Lopez
Kizaru o si Sun One Wolf. Silang tatlo nga yung tingin kong may mataas na tsansa na dating warlord na tinalo ni Ace. Especially itong si Sun One Wolf, since yung edad nga niya ay nagmamatch. So dahil nga sa nakakulong ang mga ito sa level 6 prison ng Impel Down, it makes sense nga na malalakas talaga ang mga ito. May record na rin naman na tayo ng mga nakakulong sa level 6 ng mga dating warlords, 'di ba? Gaya nila Crocodile, Jinbei at Doflamingo. Sa part naman ni Ben Beckman ay mababa nga ang tsansa na isa siya sa dating warlords. Pero knowing Shanks na nagre-recruit ng malalakas sa pirate crew niya 22 years ago, I assume na isa itong si Beckman sa mga warlords during sa time na to. At nag-resign na lang siya sa pwesto niya nung nirecruit na siya ni Shanks sa Red Hair Pirates. Anyway, ayan na nga yung listahan natin ng mga original warlords. O sila sa tingin ko ang unang 7 warlords of the sea nung binuo ito ng world government 24 years ago. Bali, para sa inyo ba? Sino-sino sa tingin nyo ang original warlords? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!